Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso, at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Narito na naman po tayo, handang buksan ang ating mga puso sa isang salaysay na susubok sa ating tatag at pananampalataya sa pag-ibig. Sabi nila, ang tahanan ay isang kanlungan, isang lugar ng kapayapaan at pagmamahal. Pero paano kung ang tahanan na inaakala mong sayo ay isa palang hawlang ginto at ang susi ay wala sa iyong mga kamay? 10 taon. 10 taon nang paulit-ulit na pinupunasan ni Layana ang sahig na ito. Ang bawat parisukat ng Italian tiles sa Villa Consolacion ay kabisado na ng kanyang mga palad. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw mula sa grandiosong chandelier. Ngunit para kay Layana, ang kinang na iyon ay hindi sumasalamin sa kasiyahan, kundi sa kanyang pagod at mga luhang natuyo na. Habang nakaluhod at pinupunasan ang huling bahagi malapit sa hagdan, narinig niya ang dahan-dahang pagbaba ni Doña Isadora, ang kanyang biyenan. Ang tunog pa lang ng tsinelas nitong dumadampi sa marmol ay sapat na para manikip ang dibdib ni Layana. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa pagkuskos, umaasang hindi siya mapansin. Ay naku, ang clumsy ko naman. Naramdaman ni Layana ang pagtalsik ng mainit na likido sa kanyang braso. Kasunod ng malakas na lagabog ng tasang nabitawan sa sahig. Ang itim na kape ay kumalat sa puting tiles na kalilinis niya lang. Nanatiling nakayuko si Layana. Hinahayaan ang ilang hibla ng buhok na takpan ng kanyang mukha. Naramdaman niya ang titig ni Doña Isadora mula sa itaas. Pakilinis na lang ulit, Layana. Sabi nito sa malumanay, ngunit puno ng pag-uutos na boses. At sa susunod, siguraduhin mong mas makintab pa kaysa sa dati. Ayokong may nakikitang kahit anong dumi sa pamamahay na ito. Hindi sumagot si Layana. Tumango lang siya habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hinintay niyang makaalis ang matanda bago siya kumuha ng panibagong basahan. Habang nililinis ang natapong kape, isang alaala ang sumagi sa kanyang isip. Noong bagong kasal pa lang sila ni Bulanon, ipinangako nito sa kanya na gagawin niya ang lahat para maging masaya siya. Ipinangako nitong ipagtatanggol siya. Ngunit ang mga pangako, tulad ng natapong kape, ay kumakalat at nag-iiwan ng mantsa bago tuluyang maglaho. Ang hapunan sa gabing iyon ay tulad din ng mga nakaraang 3,650 gabi. Tahimik. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan. Dumating si Bulanon mula sa trabaho at gaya ng dati, ang una niyang binati ay ang kanyang ina. Isang halik sa pisngi para kay Doña Isadora. Para kay Layana, isang tingin lang na tumagos sa kanya na para bang isa siyang kasangkapan sa bahay. Kumusta ang araw mo, ma? Tanong ni Bulanon habang sumasandok ng kanin. Ayos lang, anak. Medyo sumakit lang ang ulo ko kanina. Sagot ni Doña Isadora na may makahulugang sulyap kay Layana. Hindi na nagtanong si Bulanon kung bakit. Kumain lang siya. Kumain siya ng sinigang na paborito niya, ang sinigang na 2 oras na pinaghirapang lutuin ni Layana. Ngunit ni isang salita ng pasasalamat ay wala siyang narinig. Napatingin si Layana sa asawa. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinangarap niyang maging katuwang sa buhay, ay naging anino na lang ng kanyang ina. Nabasag lang ang nakakabinging katahimikan nang may kumatok sa pinto. Nagkatinginan ang mag-ina. Nag-angat ng tingin si Layana at sa isang iglap, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nang buksan niya ang pinto, isang pamilyar na ngiti ang sumalubong sa kanya. Nay. Halos pabulong niyang sabi, "Anak!" Niyakap siya ng mahigpit ni Aling Amara. Naamoy ni Layana ang pabango ng kanyang ina, isang amoy ng kanilang simpleng bahay sa probinsya, isang amoy ng pagmamahal na walang kapalit. Gumanti siya ng yakap, isinubsob ang mukha sa balikat nito, at sa sandaling iyon, naramdaman niyang ligtas siya. "Namiss kita, anak."
sabi ni Aling Amara habang hinahaplos ang kanyang likod. Napansin nito ang kapayatan ng anak. Nakita nito ang lungkot sa mga mata ni Layana na pilit tinatago ng isang pilit na ngiti. Pinatuloy niya ang ina sa loob. Ang pagdating ni Aling Amara ay nagdala ng kaunting liwanag sa madilim na Villa Consolacion. Ngunit ang liwanag na yon ay tila nagbigay lang ng mas matatalim na anino. Nakatayo si Doña Isadora sa paanan ng hagdan, nakapamiwang. Ang mga mata ay tila sinusuri ang bawat hibla ng damit ni Aling Amara. "Magandang gabi po," bati ni Aling Amara nang may paggalang. Isang tipid ng ngiti lang ang isinukli ni Doña Isadora. "Sana ay maging komportable ka sa aming munting tahanan, Amara." Wika nito, ang bawat salita ay may dalang lamig. "Basta't tandaan lang natin na ang bisita ay parang isda. Pagkalipas ng 3 araw, bumabaho na." Naramdaman ni Layana ang paghigpit ng hawak ng kanyang ina sa kanyang braso. Ngumiti lang si Layana at hinila ang ina papunta sa kusina, palayo sa nakalalasong presensya ng kanyang biyenan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Layana. Katabi niya sa kama si Bulanon na mahimbing na ang tulog, ngunit pakiramdam niya ay milya-milya ang layo nito sa kanya. Bumangon siya para uminom ng tubig. Habang papalapit sa kusina, narinig niya ang mahinang boses mula sa sala. Si Doña Isadora at si Bulanon. Bahagyang nakabukas ang pinto, kaya't narinig niya ang kanilang usapan. "Hindi ako komportable na nandito ang nanay niya, Bulanon. Nagdadala lang siya ng hangin ng probinsya sa pamamahay ko." Mahinang sabi ni Doña Isadora, puno ng hinanakit ang boses. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Nagdasal si Layana na sana, kahit ngayon lang, ay ipagtanggol siya ng kanyang asawa. Sana ay sabihin nitong, "Ina rin siya ni Layana, Ma." Karapatan niyang dumalaw. Ngunit ang narinig niya ay ang sagot ni Bulanon. Isang sagot na tila sumaksak sa puso niya. "Sige po, Ma. Kakausapin ko na lang po siya bukas." At pagkatapos, ang huling mga salita mula kay Doña Isadora ang tuluyang dumingis sa anumang pag-asang natitira sa puso ni Layana. Hanggat nandito ang nanay niya, magiging sakit lang siya sa ulo. Gawan mo ng paraan. Napatakip ng bibig si Layana upang pigilan ang isang hikbi. Dahan-dahan siyang umatras, pabalik sa dilim ng pasilyo. Ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang pagkatao. Sa gabing iyon, sa loob ng bahay na kumikinang na ngunit walang init, sa tabi ng asawang humihinga ngunit walang damdamin, naintindihan ni Layana na hindi lang siya isang bilanggo, isa rin siyang balakid na kailangang alisin. Kinabukasan, sinubukan ni Layana na ituring ang lahat na parang walang nangyari. Ngunit ang mga salitang narinig niya kagabi ay parang mga bubog na tumusok sa kanyang puso sa bawat paghinga. Ang mga salita ni Doña Isadora, ang pagsang-ayon ni Bulanon, "Gawan mo ng paraan." Sa gitna ng malawak at malamig na bahay, ang tanging nagbigay init sa umaga ni Layana ay ang presensya ng kanyang ina. Matapos ang almusal, na puno na naman ng formalidad at katahimikan, nagpasya silang linisin ang isang lumang aparador na gawa sa nara. Dito nakalagay ang iilang mga palamuti na personal na pag-ari ni Layana, mga bagay na walang halaga sa paningin ni Doña Isadora, kaya't hinayaan lang nitong manatili doon. "Naaalala ko pa noong bata ka, anak," malambing na sabi ni Aling Amara habang pinupunasan ang isang maliit na music box. "Paborito mong pakinggan ito bago ka matulog." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Layana. "Opo, Nay. Sabi niyo pa nga, tunog ng mga anghel daw po iyan." Sa sandaling iyon, sa gitna ng alikabok at mga lumang gamit, tila bumalik sila sa kanilang maliit na bahay sa Barangay Amihan. Tila wala si Doña Isadora. Tila hindi naging estranghero si Bulanon. Maingat na kinuha ni Layana ang isang bagay na nakabalot sa sutlang tela mula sa pinakailalim na bahagi ng aparador. Dahan-dahan niya itong binuksan.
Ito ay isang maliit na mangkok na gawa sa porselana. May disenyo ng mga bulaklak ng sampagita at maliliit na ibon. Simple lang ito. Ngunit para kay Layana, ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Ang mangkok na ginawa ng tatay mo, sabi ni Aling Amara, ang mga mata ay nangungusap ng pangungulila. Ang huling piraso na natapos niya bago siya. Hindi na natuloy ni Layana ang sasabihin. Hinaplos niya ang magaspang na ilalim ng mangkok kung saan nakaukit ang mga letrang para sa aking sinagtala. Iyon ang tawag sa kanya ng kanyang ama, ang kanyang bituin. Kailangan din itong malinisan, sabi ni Layana. Dinala niya ito sa mesita at kumuha ng malambot na basahan. Ako na dyan, anak. Magpunas ka na ng iba. Alok ni Aling Amara. Nais gumaan ang gawain ng anak. Kinuha nito ang mangkok ng may buong pag-iingat. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sa kanyang pag-ikot, sumabit ang dulo ng kanyang duster sa paanan ng isang silya. Nabitawan ni Aling Amara ang hawak. Ang mundo ni Layana ay tila huminto. Ang tanging narinig niya ay ang isang matinis na tunog. Ang tunog ng porselanang bumagsak at nabasag sa matigas na sahig. Crack! Nakatitig lang si Layana sa mga pira-pirasong nagkalat sa sahig. Ang mga sampagita, ang maliliit na ibon, ang alaala ng kanyang ama. Basag. Durog. Naku, Diyos ko, patawarin mo ako, anak. Nanginginig na, sabi ni Aling Amara. Ang muka ay namutla. Agad itong yumuko para pulutin ang mga piraso, ngunit napahinto siya sa isang malamig na boses na biglang umalingaw-ngaw sa silid. Anong kaguluhan ito? Nakatayo sa may pintuan si Doña Isadora. Ang mga mata ay nag-aapoy habang nakatingin sa nabasag na mangkok. At pagkatapos ay kay Aling Amara. Huwag mo nang pulutin yan. Utos nito kay Aling Amara. Baka masugatan ka pa at maging dagdag na pabigat. Hindi na nga nakakatulong, nakakaperwisyo pa. Lumapit ito at tinignan ng matanda mula ulo hanggang paa. Sabagay, ano nga bang aasahan ko sa isang matandang pabigat na tulad mo? Ang bawat salita ay parang sampal sa pandinig ni Layana. Tumayo siya. Ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Mama, aksidente lang po ang nangyari. Aksidente? Tumawa ng mapakla si Doña Isadora. Ang pagiging pabaya ay hindi aksidente, Layana. Iyan ay kapalpakan. Sakto namang pumasok si Bulanon na narinig ang komosyon. Nakita niya ang nabasag na mangkok, ang galit na mukha ng kanyang ina, at ang naluluhang mukha ni Aling Amara. Tumingin si Layana sa kanyang asawa. Ang mga mata niya ay nagsusumamo. Bulanon, parang awa mo na. Ipagtanggol mo kami. Ipagtanggol mo ang nanay ko. Ito na ang pagkakataon. Ang huling pagkakataon. Ngunit si Bulanon ay lumakad palapit. Hindi kay Layana, kundi sa ina niya. Tumingin siya kay Aling Amara. Hindi nang may pag-unawa, kundi nang may halong inis. Nay Amara naman, sabi ni Bulanon. Ang boses ay may diin. Alam niyo namang importante kay Layana ang mga gamit niya. Bakit hindi po kayo nag-iingat? Hindi niyo ba nakikita ang perwisyo na ginawa ninyo? Sa puntong yun, gumuho ang lahat sa loob ni Layana. Hindi ang sigaw ni Doña Isadora, kundi ang mga salita ni Bulanon ang tuluyang pumatay sa kanyang kaluluwa. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ang lalaking dapat sana'y kanyang kakampi, ang lalaking ko, ay pinili na namang saktan siya sa pinakamasakit na paraan. Hindi na umiyak si Layana. Ang mga luha ay natuyo na, ang sakit ay napalitan ng isang nakakapasong lamig. Tumingin siya kay Bulanon, isang tingin na walang emosyon, isang tingin na tila tinitignan ng isang estranghero. Ang 10 taon ng pagtitiis, pag-asa at pagmamahal, lahat ay naglaho kasabay ng pagbasag ng mangkok. Dahan-dahan siyang lumuhod. Hindi niya pinansin si Doña Isadora na nakangisi na ngayon.
Hindi niya pinansin si Bulanon na umiiwas ng tingin. Hindi niya pinansin ang kanyang ina na humihingi ng tawad. Isa-isa niyang pinulot ang bawat piraso ng basag na porselana. Ang matatalim na gilid ay bahagyang humiwa sa kanyang mga daliri, ngunit hindi niya ininda ang sakit. Habang pinupulot niya ang huling piraso, isang boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang boses ng kanyang ama, malinaw na parang kahapon lang niya narinig. Anak, ang kahon na ito ang iyong magiging kanlungan. Huwag na huwag mong iwawala. Napatigil si Layana. Hawak ang isang piraso ng mangkok na may nakaukit na pakpak ng ibon. Ang kanlungan, ang kahon na itinago niya sa pinakatagong sulok ng kanyang aparador. Sa isang iglap, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Isang desisyong matagal nang dapat niyang ginawa. Walang tulog si Layana ng gabing iyon. Nakahiga siya sa tabi ni Bulanon, ngunit ang isip niya ay gising na gising, naglalakbay sa 10 taon ng pait at pagtitiis. Ang bawat masasakit na salita ni Doña Isadora, ang bawat sandali ng pananahimik ni Bulanon, ang lahat ng yon ay parang isang pelikulang paulit-ulit na ipinapalabas sa kanyang isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya umiiyak. May nagbago. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang kakaibang bigat. Ang bigat ng isang desisyon. Bago pa man tumilaok ang mga manok sa kapitbahay, bago pa man gumising ang mga anino sa Villa Consolacion, dahan-dahang bumangon si Layana mula sa kama. Bawat kilos niya ay maingat, kalkulado, na para bang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Hindi niya tinapunan ng tingin si Bulanon. Para sa kanya, ang lalaking natutulog doon ay hindi na ang kanyang asawa, kundi isang paalala ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Nagpunta siya sa lumang aparador kung saan nagsimula ang lahat kahapon. Sa pinakasulok nito, sa ilalim ng mga luma niyang bestida, noong dalaga pa siya, may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ng kamagong. Maliit lang ito, simple at walang barnis. Ngunit sa loob nito nakatago ang bagay na halos 10 taon na niyang kinalimutan. Maingat niya itong inilabas at inilapag sa sahig. Pinagmasdan niya ang takip nito. May nakaukit na isang salita. Hiraya. Isang salitang Filipino na nangangahulugang sana o pangarap. Pangarap. Isang salitang matagal nang nawala sa kanyang bokabularyo. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang kahon. Sa loob, nakapatong sa isang pulang tela, ay isang lumang susi ng safe deposit box at isang nakatuping sulat na medyo naninilaw na. Ang sulat ng kanyang ama. Kinuha niya ito at dahan-dahang binuklat. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay pamilyar pa rin, malakas at puno ng pagmamahal. Mahal kong sinagtala. Kung binabasa mo ito, marahil ay nasa isang sitwasyon ka kung saan kailangan mo ng kanlungan. Sana ay mali ang aking kutob, anak, pero bilang ama mo, nararamdaman kong kailangan kitang ihanda. Ang bahay na tinitirhan ninyo ngayon ni Bulanon, ang Villa Consolacion, ay hindi sa inyong dalawa. Ito ay sayo, Layana. Sayo lamang. Binili ko ito gamit ang lahat ng naipon ko at ipinangalan ko sayo. Sa iyong pangalan noong dalaga ka pa. Hindi ito alam ni Bulanon at lalong hindi ng kanyang ina. Gusto kong magkaroon ka ng isang bagay na sayo lang. Isang bagay na hindi nila maaaring kunin. Isang ligtas na lugar kung sakaling dumating ang araw na ang tahanan ay maging isang kulungan. Ang susi na kasama ng sulat na ito ay para sa isang safe deposit box sa Rural Bank ng Sansinag. Nasa loob noon ang orihinal na titulo ng bahay at lupa. Kasama ang lahat ng legal na dokumento. Ikaw lang ang nakalista bilang may-ari. Ito ang aking pamana, anak. Hindi lang isang ari-arian, kundi isang susi para sa iyong kalayaan. Mahal na mahal kita, aking Hiraya. Huwag mong hahayaang apakan ka ng kahit sino. Nagmamahal, Tatay bumuhos ang mga luhang kanina
pa pinipigilan ni Layana. Ngunit hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pasasalamat, ng kaluwagan, at ng isang bagong tuklas na lakas. Niyakap niya ang sulat sa kanyang dibdib. Ang kanyang ama, kahit nasa kabilang buhay na, ay patuloy pa rin siyang pinoprotektahan. Hindi siya nag-iisa. Tumingala si Layana at tinignan ang paligid ng silid. Ang bawat mamahaling kurtina, ang bawat antigong kasangkapan, ang matataas na pader na dati tila mga rehas sa kanyang paningin. Lahat ng ito ay biglang nag-iba ng kahulugan. Hindi na ito ang bahay ng mga Montenegro. Ito ay bahay niya. At may karapatan siyang buksan ang mga pinto at palayain ang kanyang sarili. May determinasyon sa kanyang mga mata, itinago niyang muli ang sulat sa kahon at dinala ito sa kanyang personal na bag. Kinuha niya ang isang luma at mumurahing telepono na matagal na niyang hindi ginagamit. Isang regalong hindi alam ni Bulanon. Bumili siya ng bagong SIM card noong 1 linggo sa hindi maipaliwanag na dahilan na para bang may bumubulong sa kanya na paghandaan ng araw na ito. Lumabas siya sa hardin sa likod bahay kung saan siguradong walang makakarinig sa kanya. Malamig pa ang hangin ng umaga. Huminga siya ng malalim. Pinapakalma ang kanyang sarili. Idinial niya ang numero mula sa isang calling card ng isang law firm na nakita niya sa isang dyaryo noon. Nang may sumagot sa kabilang linya, isang boses ng babae ang nagsalita. "Good morning, De Castro Law Office." Kinakabahan ngunit buo ang loob. Nagsalita si Layana. Ang boses niya ay mahina sa simula, ngunit unti-unting lumalakas. "Good morning. Nais ko sanang mag-set ng appointment kay Attorney De Castro. Ang pangalan ko ay..." Layana sinagtala. Ginamit niya ang kanyang pangalan pagkadalaga. "Tungkol po saan ang inyong concern, ma'am?" Nag-alinlangan si Layana ng 1 segundo. Pagkatapos ay tumingin siya pabalik sa malaking bahay na tila isang natutulog na higante. "Tungkol sa pagbebenta ng ari-arian." Pagkatapos ng tawag, nanatili siyang nakatayo sa hardin. Ang pagsikat ng araw sa silangan ay nagpipinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Para kay Layana, hindi lang ito isang bagong umaga. Ito ang simula ng kanyang paglaya. Nang pumasok siya pabalik sa kusina, nakita niya si Doña Isadora na nagtitimpla ng kape, nakatalikod sa kanya. Hindi siya umiwas. Naglakad siya ng diretso. "Magandang umaga po," bati ni Layana. May bago sa kanyang tono. Hindi na ito ang boses ng isang utusan, kundi boses ng isang taong may alam sa kanyang karapatan. Lumingon si Doña Isadora. Bahagyang nagulat sa pagbabago sa aura ni Layana. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, ngunit wala nang epekto sa kanya ang mga mapanuring mata na iyon. Pumunta si Layana sa salamin na nakasabit malapit sa pinto. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang isang babaeng pagod. May namumugtong mga mata. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, may kislap. Isang kislap ng apoy na ngayon lang muling nag-alab. Hawak pa rin niya sa kanyang bulsa ang susi ng safe deposit box. Hinigpitan niya ang pagkakahawak dito. Ang malamig na metal ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Tapos na ang pagiging manika. "Tay," pabulong niyang sabi sa kanyang refleksyon. Ang tinutukoy ay ang kanyang ama. Oras na para bawiin ang lahat. Ang pagsisinungaling ay isang sining na hindi kailanman pinag-aralan ni Layana. Sa loob ng 10 taon, ang katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit, ang palagi niyang hinaharap. Ngunit sa umagang iyon, habang nakatayo sa harap ni Doña Isadora, natagpuan niya ang kanyang sarili na gumaganap sa isang papel na hindi niya akalain. "Mamamalengke lang po ako." "Ma," sabi niya. Sinisikap na panatilihing normal ang kanyang boses. Medyo paubos na po ang mga gulay sa ref. Iniwasan niyang magtagpo ang kanilang mga mata. Itinuon ang pansin sa pag-ayos ng laman ng kanyang bayong. "Ganoon ba? Mag-ingat ka," sagot ni Doña Isadora. Ang boses ay tila walang anumang hinala.
Ngunit naramdaman ni Layana ang mga matang iyon na nakatutok sa kanyang likod. Sinusuri ang bawat galaw niya. Paglabas niya ng gate ng Villa Consolacion, huminga siya ng malalim. Bawat hakbang palayo sa bahay na yon ay parang isang hakbang palapit sa kalayaan. Ngunit kasabay nito ang kaba na tila may mga matang sumusunod sa kanya. Habang naglalakad sa kanto para mag-abang ng tricycle, pakiramdam niya ay bawat taong dumaraan ay espiya ng kanyang biyenan. Sumulyap siya sa salamin ng isang nakaparadang kotse. Walang sino mang pamilyar na anino. Guni-guni niya lang siguro, ngunit ang takot ay totoo at nanunuot sa kanyang mga buto. Ang De Castro Law Office ay nasa ikalawang palapag ng isang lumang gusali sa bayan, malayo sa karangyaan ng Villa Consolacion. Ang pinto nito ay mabigat at gawa sa kahoy, at habang binubuksan niya ito, narinig niya ang tunog ng isang maliit na kampana. Sa loob, sinalubong siya ng amoy ng mga lumang papel at mainit na kape. Isang babaeng nasa mga 40, si Attorney De Castro, ang nagpatuloy sa kanya sa isang maliit na silid. Mayroon itong mga mata na puno ng talino, ngunit may bahid ng pag-unawa. "Maupo ka, Mrs. Sinagtala." Ang pagtawag sa kanya sa kanyang pangalan, pagkadalaga, ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. "Salamat po, Attorney," sagot ni Layana. Inilapag sa mesa ang susi ng safe deposit box. Makalipas ang isang oras, pagkatapos nilang kunin ang mga dokumento mula sa bangko, nakalatag na sa harap ni Layana ang katotohanan na nakasulat sa itim at puti. Ang orihinal na titulo ng lupa't bahay, ang deed of sale. At sa bawat dokumento, iisang pangalan lang ang nakasulat bilang may-ari, Layana Oido Sinagtala. Hinaplos ni Layana ang makapal na papel. Ang pangalan niya, hindi Layana Ricarte, kundi Layana Sinagtala. Ang babaeng may mga pangarap bago siya ikasal, ang babaeng anak ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang bigat na 10 taon niyang pinapasan ay tila bahagyang gumaan. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Isang hininga na tila matagal na niyang kinikimkim. "Malinaw pa sa sikat ng araw, Miss Sinagtala," sabi ni Attorney De Castro sa isang mahinahon ngunit matatag na boses. "Ang pag-aari na ito ay sayo at sayo lamang. Walang anumang legal na basihan para angkinin ito ng iyong asawa o ng kanyang pamilya. Nasa iyo ang lahat ng karapatan." Isang pakiramdam ng kapangyarihan ang dumaloy sa mga ugat ni Layana. Hindi kapangyarihan para manakit, kundi kapangyarihan para protektahan ang sarili. "Ano po ang susunod nating hakbang, Attorney?" Pag-uwi ni Layana sa Villa Consolacion, nadatnan niya ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Si Doña Isadora ay nasa kusina, naguhurno ng cake. Ang buong bahay ay may amoy ng vanilla at tsokolate. Nakangiti ito habang binabati siya, isang nangiting matagal nang hindi nakikita ni Layana sa mga labi nito. "Tamang-tama ang dating mo, Layana," sabi nito sa isang boses na matamis pa sa cake na ginagawa. "Nagbake ako ng paborito ni Bulanon. Tulungan mo akong magtimpla ng juice." Nagduda agad si Layana. Ang kabaitang ito ay isang anomalya, isang babala. Sumunod siya ng walang kibo. Habang naghahanda sila ng merienda, nagsalita muli si Doña Isadora. "Alam mo anak, panimulan nito. Iniisip ko ang kinabukasan ninyo ni Bulanon. Panahon na para ayusin ninyo ang mga papeles ninyo para sa seguridad ng inyong pamilya." Inilapag ni Doña Isadora sa mesa ang isang folder. "Pinakuha ko ito sa isang kaibigan kong ahente. Mga papeles lang ito para sa family insurance at property consolidation. Para kung ano man ang mangyari, protektado kayo. Kailangan lang ng pirma mo dito." Binuksan ni Layana ang folder. Ang mga salita sa itaas ay mukhang simple, ngunit sa ilalim, sa mga maliliit na letra, nabasa niya ang mga pariralang pamilyar na sa kanya dahil sa pagbisita niya sa abogado. Transfer of conjugal rights. Deed of assignment. Ito ay hindi papeles para sa insurance. Ito ay isang bitag, isang legal na paraan
para unti-unting ilipat sa pangalan ni Bulanon ang pag-aari na hindi naman sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Layana. Ngayon niya naintindihan. Ang kabaitan, ang cake, ang matatamis na salita. Lahat ay parte ng isang kalkuladong plano. Itinulak ni Doña Isadora ang isang ballpen palapit sa kanya. Sige na, pirmahan mo na para matapos na ito. Para sa pamilya ninyo ito. Nag-angat ng tingin si Layana mula sa mga papeles patungo sa kanyang biyenan. Ang peking na ngiti ay nandoon pa rin, ngunit ang mga mata nito ay matalim, naghihintay, nagmamasid. Nakita ni Layana ang lahat, ang kasakiman, ang panlilinlang, ang desperasyon. Sa halip na matakot, isang kakaibang kalmado ang naramdaman ni Layana. Hinawakan niya ang ballpen. Dahan-dahan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi isang ngiti ng pagsuko, kundi isang ngiti ng isang taong na ngayon lang nalaman ang tunay na kulay ng kanyang kalaban. Sige po, Mama, sabi niya sa pinakamahinahon niyang boses. Pag-aaralan ko po muna ito ng mabuti bago ako pumirma. Ang mga salita ay magalang, ngunit ang mensahe ay malinaw. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang pekeng ng ngiti sa mukha ni Doña Isadora ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malamig at mapanuring titig. Sa sandaling iyon, walang nagsalita, ngunit pareho nilang naintindihan. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Lumipas ang mga sumunod na araw na may kasamang kakaibang tensyon sa loob ng Villa Consolacion. Ang dating malamig na pakikitungo ni Doña Isadora ay napalitan ng isang mapagmasid na katahimikan na para kay Layana ay mas nakakabahala pa. Ang bawat kilos niya ay tila tinitimbang, ang bawat salita niya ay sinusuri. Ang folder ng mga pekeng papeles ay nanatiling nakapatong sa study table, isang tahimik na paalala ng digmaang namamagitan sa kanila. Alam ni Layana na kailangan niyang kumilos ng mabilis at maingat. Sa tulong ni Attorney De Castro, nakahanap siya ng isang real estate broker na may reputasyon sa pagiging diskreto at mahusay, isang Ginang Cruz. Nagkita sila sa isang maliit na kapihan sa kabilang bayan, isang lugar na imposibleng makita siya ng sinumang kakilala. Ang mahalaga ay ang timing, Mrs. Ricard. O dapat ko bang sabihing Miss Sinagtala? Sabi ni Ginang Cruz, isang babaeng may matalas na tingin, ngunit may mainit na ngiti. Layana na lang po, sagot ni Layana. Kailangan po nating gawin ito nang hindi nila nalalaman. Naiintindihan ko, tumango si Ginang Cruz. Mahirap magbenta ng bahay na may nakatira pa, lalo na kung ayaw nilang umalis. Kailangan nating makahanap ng solid buyer na handang maghintay at kayang intindihin ang sitwasyon. Pero bago yon, kailangan kong makita ang property. Dito pumasok ang kanilang plano. Magpapanggap si Ginang Cruz bilang isang matagal ng kaibigan ni Layana mula sa probinsya na napadaan lang para dumalaw. Sa kabilang dako, sa Villa Consolacion, ang pagdududa ni Doña Isadora ay lalong tumitindi. Ang pagtanggi ni Layana na pirmahan ang mga papeles, ang biglaang pagbabago sa kilos nito, at ang mga sandaling nahuhuli niya itong may malalim na iniisip, lahat ay mga senyales na hindi niya maaring palampasin. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga halaman sa sala, isang ideya ang pumasok sa isip ng matanda. Mayroon siyang maliit na voice recorder na ginagamit niya dati para i-record ang mga sermon sa simbahan. Maliit lang ito, kulay itim, at madaling itago. Habang abala si Layana sa paghahanda ng tanghalian, mabilis na kumilos si Doña Isadora. Itinago niya ang munting aparato sa likod ng isang malaking paso ng orchid na malapit sa sofa, isang perpektong lugar para marinig ang anumang pag-uusap sa sala. Para sa kanya, ito ay hindi pandaraya, kundi pagkuha ng impormasyon para protektahan ang kinabukasan ng kanyang anak. Kinabukasan, dumating ang bisita. Si Ginang Cruz,
na may dalang isang bayong ng mga prutas ay sinalubong ni Layana sa pinto na para bang isang tunay na kaibigang matagal nang hindi nakita. Maring Luida! Naku, ang tagal nating hindi nagkita. Masayang bati ni Layana, ginagampanan ng kanyang papel. Oo nga, Layana. Napadaan lang ako dito sa Mariveles, naisip kong dalawin ka. Sagot ni Ginang Cruz, ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang arkitektura ng bahay. Pinatuloy sila ni Layana sa sala. Lumabas si Doña Isadora mula sa kusina. May daladalang isang bandehado ng juice. Magandang hapon po, bati ni Ginang Cruz. Magandang hapon din, kaibigan ka pala ni Layana. Tanong ni Doña Isadora, ang ngiti ay pilit. Opo, magkababata po kami. Ngayon lang ulit nagkaroon ng pagkakataong makadalaw. Napakaganda po pala ng bahay ninyo. Ang lawak, sabi ni Ginang Cruz. Sinisimulan na ang kanyang pag-iinspeksyon. Habang nag-uusap sila ng mga bagay na walang kabuluhan, tungkol sa panahon, sa probinsya. Sa mga dating kakilala, ang mga mata ni Ginang Cruz ay malikot. Tinitignan niya ang kalidad ng pintura, ang taas ng kisame, ang kondisyon ng sahig. Pwede ko bang magamit ang banyo, Layana? Tanong nito. Ito ang kanilang hudyat. Sige, samahan na kita. At maipakita ko na rin sa'yo ang garden sa likod, sabi ni Layana. Habang naglalakad sila palayo sa sala, ibinulong ni Ginang Cruz. Maganda ang pundasyon. Malaki ang resale value nito. Pagbalik nila sa sala, naroon na si Bulanon, kararating lang mula sa opisina. Tumingin siya nang may pagtataka sa bisita. Sino siya, ma? Tanong niya sa ina. Kaibigan daw ni Layana. Sagot ni Doña Isadora, may diin sa salitang daw. Ipinakilala ni Layana si Ginang Cruz sa kanyang asawa, ngunit hindi naging komportable si Bulanon sa presensya nito. Naramdaman niya ang propesyonal na aura sa likod ng pagiging simpleng bisita ni Ginang Cruz. Nang makaalis na ang broker, agad niyang hinarap si Layana. Sino ba talaga yon? Bakit parang ngayon ko lang siya nakita? At kung makatingin sa bahay, parang sinusukat. Matagal na kaming hindi nagkita, Bulanon. Normal lang na mamangha siya sa bahay. Kalmadong sagot ni Layana, kahit na ang puso niya ay kumakabog. Huwag mo namang pag-isipan ng masama ang bisita ko. Hindi na kumibo si Bulanon, ngunit ang pagdududa ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. Nang gabing iyon, nang ang lahat ay nasa kani-kanilang silid na, dahan-dahang kinuha ni Doña Isadora ang voice recorder mula sa paso. Isinaksak niya ang earphones sa kanyang tenga at pinindot ang play. Pinakinggan niya ang buong pag-uusap. Ang mga tawanan, ang mga kamustahan. Walang anumang kahina-hinala sa simula. Ngunit habang pabalik na ang dalawa mula sa hardin, bago sila tuluyang makapasok sa sala, may nahagip ang recorder na isang mahinang pangungusap mula sa bisita. Ang boses ni Ginang Cruz, malinaw at direkta. Maganda ang lokasyon ng ari-arian mo, iha. Mabilis itong mabebenta. Napatigil sa paghinga si Doña Isadora. Inulit niya ang bahaging iyon. At muli. Ari-arian. Mabebenta. Nabitawan ni Doña Isadora ang recorder. Ang dugo ay tila umakyat lahat sa kanyang ulo. Ang hinala ay naging isang malamig at matigas na katotohanan sa kanyang isipan. Tumingin siya sa pader, sa direksyon ng kwarto ni Layana. Ang kanyang mga mata, na kanina'y nagdududa lang, ngayon ay nagliliyab sa galit at isang uri ng takot na matagal na niyang itinatago. Hindi pala simpleng paghihimagsik ang ginagawa ng kanyang manugang. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Ang katahimikan kinabukasan ay mas mabigat, mas mapanganib. Alam ni Layana na ang pagbisita ni Ginang Cruz ay hindi nakalampas sa matalas na pakiramdam ni Doña Isadora. Bawat paggalaw sa bahay ay tila may kasamang bigat na para bang ang hangin mismo ay naghihintay sa isang pagsabog. Nang araw na yon, sadyang iniwan ni Layana ang isang real estate magazine sa ibabaw ng coffee table. Hindi ito aksidente. Ito ay isang probokasyon. Isang paraan para pilitin
ang kanyang biyenan na ilabas ang tunay nitong kulay. Hindi siya nabigo. Habang nagdidilig si Layana ng mga halaman sa may bintana, isang malakas na kalabog ang yumanig sa sala. Ang magazine ay ibinato ni Doña Isadora sa sahig. Ang mga pahina nito ay nagkahiwa-hiwalay. Nakatayo ito. Ang dibdib ay umaalon sa galit. Ang mga mata ay nanlilisik. Ano ito, Layana? Ang boses niya ay nanginginig sa pinipigilang bagsik. Ano ang ibig sabihin nito? Pinagtatawanan mo ba kami? Nagpaplano kang ipagbili ang bahay na ito sa likod namin? Sa wakas, ang komprontasyon na matagal nang namumuo. Humarap si Layana sa kanyang biyenan. Hindi na nagulat. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malamig na determinasyon. Ang bahay na ito ay pag-aari ko. Simpleng sagot ni Layana. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. May karapatan akong gawin ang anumang naisin ko dito. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Isadora. Isang tawang puno ng pang-iinsulto at isang bagay pa. Isang bagay na hindi inaasahan ni Layana. Karapatan? Umalingaw-ngaw ang boses ng matanda sa buong sala. Walang kang karapatan. Huwag kang magkunwari na inosente ka, Layana. Akala mo ba ngayon ko lang nalaman? Akala mo ba maloloko mo ako? Napakunot ang noo ni Layana. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Humakbang palapit si Doña Isadora. Ang mukha nito ay isang maskara ng galit. At doon, sa gitna ng kanyang puot, isang salita ang kanyang binitawan na gumuho sa mundo ni Layana. Alam ko na noon pa. Sigaw nito, ang bawat salita ay parang kidlat. Alam kong sayo ang bahay na ito. 10 taon na ang nakakaraan nang sabihin sa akin ng pinsan kong nagtatrabaho sa assessor's office. Akala mo ba isa kang henyo? Akala mo ba naisahan mo ako? Natigilan si Layana. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang mga salita ay umikot-ikot sa kanyang isipan. Hindi niya maintindihan, hindi niya matanggap. Alam ko na noon pa. 10 taon na ang nakakaraan. Ang lahat ng kirot, lahat ng pag-iyak sa gabi, lahat ng panlalait, lahat ng pagtrato sa kanya na parang isang basahan. Hindi iyon dahil sa simpleng pagkamuhi. Isang malamig na katotohanan ang unti-unting lumitaw mula sa kadiliman. Ito ay isang plano. Isang mahabang, kalkuladong plano para sirain siya, para durugin ang kanyang espiritu hanggang sa siya na mismo ang kusang umalis at iwan ang lahat. O kusang ibigay ang titulo ng bahay. Ang 10 taon ng kanyang buhay ay hindi isang kasal. Ito ay isang psychological warfare. Bakit? Iyon lang ang salitang nagawa niyang ibulong. Ang kanyang pagtatanggol sa sarili ay biglang naglaho, napalitan ng isang malalim na sakit ng pagkakanulo na mas matindi pa kaysa sa inaasahan niya. Dahil ang bahay na ito ay para sa anak ko. Sagot ni Doña Isadora, ang kasakiman ay hindi na maitago sa kanyang mga mata. Para kay Bulanon, hindi para sa isang tagalabas na tulad mo na walang ibang ambag, kundi ang pangalan niya. Iyo nga ang titulo, pero sa amin ang dugot pawis para mapanatili ang pamumuhay dito. Sakto sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Bulanon. Natigilan siya sa eksenang kanyang nadatnan. Ang nag-aapoy na galit sa mukha ng kanyang ina at ang hindi maipaliwanag na ekspresyon ng pagkabigla at sakit sa mukha ni Layana. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pagkalito. Hindi siya pinansin ni Doña Isadora. Ang atensyon nito ay nakatuon pa rin kay Layana. Ngunit si Layana, sa pagpasok ni Bulanon, ay tila nagkamalay muli. Ang sakit ay napalitan ng isang malinaw at matalas na galit. Dahan-dahan, itinuon niya ang kanyang mga mata kay Bulanon. Ang asawa niya, ang lalaking nanahimik sa loob ng 10 taon. Kasama ba siya sa planong ito? Alam din ba niya? Narinig mo ang sinabi ng ina mo, Bulanon. Sabi ni Layana,
Ang kanyang boses ay walang emosyon, na lalong nagpapakita ng lalim ng kanyang sugat. Narinig mo lahat. Tumingin siya mula kay Doña Isadora, pabalik sa kanyang asawa, ang lalaking dapat sana'y kanyang kakampi. 10 taon. Pag-uulit niya, ang bawat salita ay may bigat ng isang dekada ng panlilinlang. 10 taon ninyo akong ginawang tanga. Ang tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin, hindi kailangang bigkasin. Kasama ka ba dito? Si Bulanon ay napatingin mula sa kanyang ina patungo sa kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas ng pagkalito at takot. At sa kanyang pananahimik, sa kanyang kawalan ng kakayahang sumagot, natagpuan ni Layana ang kasagutan na kanyang kinatatakutan. Ang mga salita ni Layana ay nanatiling nakabitin sa mabigat na hangin ng sala. 10 taon ninyo akong ginawang tanga. Hindi ito isang tanong, kundi isang hatol. At si Bulanon, na nasa gitna ng dalawang babae, ay tila isang dahon na tinatangay ng magkasalungat na hangin. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang reyna ng panlilinlang ay gumawa ng kanyang susunod na hakbang. Sa isang iglap, ang nag-aapoy na galit sa mukha ni Doña Isadora ay naglaho, napalitan ng isang anyo ng kahinaan at pagiging biktima. Ang mga mata niya ay biglang nanubig. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. "Anak," sabi niya kay Bulanon. Ang boses ay basag at puno ng hinagpis. "Tignan mo ang ginagawa niya sa atin. Pinalalabas niya tayong masama. Pagkatapos ng lahat ng ginawa natin para sa kanya, pagkatapos kong ituring siya na parang tunay na anak, ito ang isusukli niya." Lumapit siya kay Bulanon at humawak sa braso nito na para bang ito ang kanyang tanging lakas. "Oo, nalaman ko ang tungkol sa bahay at nasaktan ako. Nasaktan ako dahil naglihim siya sa atin. Ngunit tiniis ko yon. Tiniis ko dahil mahal kita, anak, at ayokong masira ang pamilya mo." Ito ay isang obra maestra ng pag-arte. Bawat salita, bawat hikbi ay perpektong nakatuno para makuha ang simpatya ng kanyang anak. Tumingin siya kay Layana. Ang mga luha ay tuluyan ng dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang gusto lang naman niya ay palayasin tayo, Bulanon. Palayasin ang sarili mong ina sa bahay na ito para makapag-solo siya. Ganun ba talaga siya kasama? Tumingin si Layana sa panibagong pagtatanghal na ito. Hindi na may galit, kundi may isang pagod na pagkamuhi. Nakita niya ang bawat tali na ginagamit ni Doña Isadora para kontrolin ang kanyang anak. Ang tali ng utang na loob, ng pagiging biktima, ng pagmamahal na may kondisyon. At si Bulanon, gaya ng dati, ay nahulog sa bitag. Ang pagkalito sa kanyang muka ay napalitan ng awa. Awa para sa kanyang ina. Tumingin siya kay Layana. Hindi na may pag-aalinlangan, kundi may bahid na ng panunumbat. Ito na ang huling pagtataksil, ang pagpili. "Layana," sabi ni Bulanon. Ang kanyang boses ay mahina, nagmamakaawa. Tama na ito, ina ko pa rin siya. Hindi makapaniwala si Layana sa kanyang narinig. "At ako? Ano ako sa'yo, Bulanon? Hindi mo ba narinig? 10 taon niya akong nilinlang, pinahirapan, at ikaw nanahimik ka lang." "Hindi ko alam," sigaw ni Bulanon. Isang sigaw ng isang taong gustong takasan ng katotohanan. Wala akong alam sa sinasabi niya. Pero kahit na totoo pa yan, Layana, hindi ba natin pwedeng pag-usapan ito? Pamilya tayo. At sa huling pagkakataon, lumapit siya kay Layana. Ngunit hindi para ipagtanggol siya, hindi para humingi ng tawad para sa kanyang ina. Lumuhod siya. Sa harap ni Layana, sa harap ng kanyang ina, lumuhod si Bulanon Ricarte. "Layana, maawa ka," sabi niya. Ang mga mata ay nagmamakaawa, ngunit hindi para sa pagmamahal, kundi para sa sariling kapakanan. "Huwag mong gawin ito. Pamilya tayo. Saan kami pupunta? Saan pupunta si Mama?" Iyon na.
Ang mga salitang tuluyang pumatay sa puso ni Layana. Saan kami pupunta? Hindi man lang niya tinanong, ano ang naramdaman mo sa loob ng 10 taon? Paano kita nasaktan? Ang inaalala niya ay ang kanilang tirahan, ang kanilang kaginhawaan, ang pag-aari. Ang huling hibla ng pagmamahal na natitira sa puso ni Layana para sa lalaking nasa harap niya ay tuluyan ng naputol. Ang natira na lang ay abo. Tinitigan niya ang nakaluhod na asawa. Wala nang galit, wala nang sakit, wala na. Isang malawak at malamig na kawalan. Ang pamilya, bulanon, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na parang tubig na walang alon. Ay hindi naninira. Ang pamilya ay nagpoprotekta. Huminga siya ng malalim. Kailan mo ako prinotektahan? Hindi nakasagot si Bulanon. Ang tanong ay sumampal sa kanya na ng mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Tumingala lang siya kay Layana at sa mga mata nito, nakita niya ang katapusan. Wala nang pagmamahal, wala nang pag-asa, wala nang pagkilala. Tumayo si Layana ng tuwid. Tumingin siya kay Doña Isadora na may bahagyang ngiti ng tagumpay sa likod ng mga pekeng luha nito. Pagkatapos ay tumingin siya sa lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Tapos na tayo, sabi niya. Pagkasabi noon, tumalikod si Layana at naglakad papunta sa kanyang silid. Hindi siya lumingon. Bawat hakbang ay mabigat. Ngunit bawat hakbang ay palayo sa kasinungalingan at palapit sa isang kinabukasang hindi pa niya tiyak, ngunit alam niyang magiging sa kanya lamang. Isinara niya ang pinto ng kanyang kwarto at kasabay noon, isinara na rin niya ang pinto ng kanyang puso para sa lalaking 10 taon niyang tinuring na mundo. Kinaumagahan, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, tumunog ang kanyang lumang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Si Ginang Cruz. Ma'am Layana, sabi ng boses sa kabilang linya. May magandang balita po ako. May solid buyer na po tayo. Hinihintay na lang ang pirma ninyo. Napatingin si Layana sa bintana. Ang araw ay sumisikat. Isang bagong araw, isang bagong simula. Kinabukasan, ang almusal ay hindi na lang tahimik. Ito ay puno ng hindi nabibigkas na puot. Si Doña Isadora ay nakaupo sa kanyang trono sa dulo ng mesa. Ang mga mata ay parang mga punyal na nakatutok kay Layana. Si Bulano naman ay hindi makatingin ng diretsyo. Ang kanyang pagkain ay hindi ginagalaw. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan na ito, tumayo si Layana. Walang salita. Inilapag niya sa gitna ng mesa ang isang puting sobre. Sa loob nito ay ang opisyal na notice to vacate na inihanda ni Attorney De Castro. Ano yan? Tanong ni Bulanon. Sa wakas ay nagkaroon ng boses. Basahin ninyo. Simpleng sagot ni Layana. Bago bumalik sa kanyang upuan, nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Doña Isadora ang sobre. Habang binabasa niya ang mga legal na terminolohiya, ang kanyang mukha ay namula sa galit. 30 araw? Bulalas niya. Ang boses ay hindi makapaniwala. 30 araw para lisanin namin ang sarili naming pamamahay? Hindi ninyo ito pamamahay. Mahinahong pagtatama ni Layana. At hindi ito pakiusap. Iyan ay isang legal na abiso. Nakasaad diyan na ang bahay ay naibenta na. May karapatan ng bagong may-ari na makuha ang property pagkatapos ng palugit na ibinibigay ng batas. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa mesa. Ibinagsak ni Doña Isadora ang kanyang mga palad dito. Hindi kami aalis. Wala kang karapatan. Dito na kami nakatira. Bago ka pa dumating sa buhay ng anak ko. At sino ang nagbabayad ng amilyar at buwis sa bahay na ito sa loob ng 10 taon? Ganti ni Layana, ang boses ay nanatiling kalmado, ngunit may talim. Sino ang gumagastos para sa pagkain, sa kuryente, sa tubig? Huwag ninyong ipagpilitan ang isang karapatan na hindi kailanman naging sa inyo. Sa isang iglap ng matinding galit, dinampot ni Doña Isadora ang papel at pinunit ito ng pira-piraso.
Wala akong pakialam sa papel mo. Subukan mong paalisin kami at makikita mo. Tumayo si Bulanon, desperado. Layana, parang awa mo na. Huwag naman ganito. Mag-usap tayo. Tapos na tayong mag-usap, Bulanon. Sabi ni Layana, tinitigan niya ito sa mata. Nagkaroon ka ng 10 taon para makipag-usap sa akin. Pinili mong manahimik. Ngayon, ako naman ang hindi makikinig. Ang sumunod na mga araw ay naging isang buhay na impyerno. Ang Villa Konsolasyon, na dati isang tahimik na kulungan, ay naging isang maingay na battleground. Ginawa ng mag-ina ang lahat para sirain ang kapayapaan ni Layana. Nagpapatugtog si Doña Isadora ng napakalakas na radyo sa umaga. Sinasadya nilang iwanang nakabukas ang mga gripo at ilaw. Ang dating malinis na bahay ay unti-unting napuno ng kalat na hindi nila nililinis bilang isang anyo ng protesta. Ngunit si Layana ay hindi na natinag. Sa bawat gawa ng pangaasar, ang tanging ginagawa niya ay markahan ang kalendaryo. Bawat X ay isang araw na nababawas sa kanilang pananatili. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, ang tanging kanlungan ni Layana ay ang kanyang ina, si Aling Amara, nananatili sa guest room, ang nagsilbing kanyang pader. Hindi ito nagsasalita ng masama laban sa mag-ina, ngunit sa kanyang mga gawa, ipinapadama niya ang kanyang suporta. Ipinagluluto niya si Layana ng kanyang mga paboritong pagkain at dinadala sa kwarto. Sa gabi, kapag naririnig nilang nag-aaway ang mag-ina sa baba, hahawakan lang nito ang kamay ni Layana. Malalampasan din natin ito, anak. Paulit-ulit na bulong nito. Kaunting tiis na lang. Isang gabi, umuwi si Bulanon na amoy alak. Pumasok siya sa kwarto ni Layana, isang bagay na hindi na niya ginagawa. Hindi mo na ba talaga ako mahal? Tanong niya. Ang boses ay garalgal. Tumingin si Layana mula sa librong kanyang binabasa. Ang pagmamahal ay hindi sapat para manatili sa isang relasyong nakakasakit. Bulanon, kaya mo ba akong tiisin ng ganito? Ang tanong, sagot ni Layana, ay kung paano mo ako natiis sa loob ng 10 taon. Walang naisagot si Bulanon. Umalis siyang muli. Dala ang bigat ng katotohanang hindi na niya kayang takasan. Ang huling linggo ay ang pinakamatindi. Ang mga pasaring ay naging direktang pananakot. Ngunit si Layana, na may suporta ng kanyang abogado, ay nanatiling matatag. Alam niyang nasa panig niya ang batas. Dumating ang bisperas ng huling araw. Ang bahay ay balot sa isang nakakakilabot na katahimikan. Hating gabi na at gising pa rin si Layana, nag-iimpake ng mga huling gamit. Kumatok sa kanyang pinto si Aling Amara, may dalang isang basong gatas. Salamat, Nay, sabi ni Layana. Handa ka na ba para bukas? Tanong ng ina. Tumango si Layana. Matagal na po akong handa. Habang paalis na ang kanyang ina, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Bulanon sa kabilang pasilyo. Lumabas si Doña Isadora. Ang muka ay walang emosyon. Ang mga mata ay malamig na parang yelo. Nagtama ang kanilang mga paningin. Humakbang ito palapit kay Layana. Bawat hakbang ay mabagal at may bigat. Tumigil ito sa harap niya. Isang di pa lang ang layo. Bukas na ang katapusan, hindi ba? Sabi nito sa isang boses na mahina, ngunit puno ng panganib. Hindi sumagot si Layana. Ngumiti ng bahagya si Doña Isadora. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tandaan mo ito, Layana. Bulong nito. Ang bawat salita ay may lason. Kung hindi ito mapupunta sa amin, sisiguraduhin kong wala ring makikinabang nito. Pagkasabi noon, tumalikod ito at pumasok muli sa kanyang silid. Naiwan si Layana sa pasilyo. Ang puso ay biglang kinabahan. Hindi iyon isang simpleng banta. Iyon ay isang pangako. Ang umaga ng 30 araw ay dumating. Hindi kasama ang sikat ng araw, kundi ang isang kulimlim na langit na tila nakikidalamhati.
Ang Villa Consolacion ay nababalot ng isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa mga sigawang nagdaan. Ito ang araw ng paglaya o araw ng tuluyang pagkasira. Eksaktong 9:00 ng umaga, isang van ng moving company ang huminto sa tapat ng gate. Kasunod nito ang sasakyan ng bagong may-ari, isang mag-asawang nasa mid-40s, kasama si Attorney De Castro. Si Layana, kasama si Aling Amara, ang sumalubong sa kanila sa pinto. Ngunit ang daan papasok ay hinarangan ng 2 tao. Si Doña Isadora at Bulanon ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanilang mga katawan ay parang mga pader na hindi matinag. Ang mga maleta ay nakalagay sa kanilang likuran, ngunit malinaw na wala silang balak na umalis ng mapayapa. Ano ito? Sino kayo? Matapang na tanong ni Doña Isadora sa mga bagong dating na parabang sila ang mga trespasser. Sila po ang mga bagong may-ari ng bahay. Mahinahong sabi ni Attorney De Castro, ipinapakita ang mga dokumento. At ito po ang writ of possession mula sa korte. Nais ko lang pong ipaalala na anumang pagpipilit na manatili dito ay maaari ng ituring na trespassing. Wala kaming pakialam sa mga papeles ninyo, sigaw ni Doña Isadora. Hindi kami aalis sa pamamahay na pinaghirapan ng anak ko. Ang bagong may-ari, isang ginang na may pangalang Mrs. Diaz, ay tumingin kay Layana nang may pag-unawa. Si Layana naman ay humakbang pasulong. Hindi na siya titingin kay Attorney De Castro para humingi ng lakas. Ang lakas ay nasa loob na niya. Mama, sabi niya, tinatawag sa huling pagkakataon ang biyenan sa pangalang yon. Tapos na po. Pakiusap, umalis na po kayo ng maayos. Hindi, sagot nito. Dito lang kami. Tumingin si Layana kay Bulanon. Ang kanyang dating asawa. Nakayuko ito, hindi makatingin sa kanya. Ang katawan niya ay naroon. Sumusuporta sa kanyang ina, ngunit ang kanyang espiritu ay matagal nang wala. Bulanon, sabi ni Layana, at sa pagkakataong ito, ang boses niya ay malakas at malinaw. Umaling-awngaw sa buong sala, sapat para marinig ng mga movers na naghihintay sa labas. Sa harap ng mga taong ito, gusto kong malaman mo, 10 taon. 10 taon akong nagsilbi sa inyo sa bahay na ito. Ang bahay na ito na binili ng sarili kong ama para protektahan ako, ang naging hawla ko. Ang bawat salita ay tumagos. Si Mrs. Diaz ay napatingin sa asawa. Si Attorney De Castro ay tumangulang na parabang sinasabing, ilahad mo ang lahat. Pinagtiisan ko ang bawat masasakit na salita ng ina mo. Patuloy ni Layana, ang tingin ay hindi inaalis kay Bulanon. Tiniis ko ang bawat araw na ipinaramdam ninyo sa akin na ako'y isang katulong lang. Tiniis ko ang bawat gabi na umuuwi kang parang hindi ako nag-e-exist. Ginawa ko ang lahat. Nagpakatanga ako. Sa pag-asang isang araw, makikita mo ang halaga ko. Sa pag-asang isang araw, ipagtatanggol mo ako. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Layana. Ngunit hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng isang taong inilalabas na ang lahat ng lason sa kanyang sistema. Pero hindi dumating ang araw na yon. Basag ang kanyang boses. Ang araw na dumating ay ang araw na sinigawan mo ang sarili kong ina dahil sa isang basag na mangkok. Ang araw na lumuhod ka sa harap ko, hindi para humingi ng tawad, kundi para magmakaawa para sa tirahan ninyo. Ang araw na nalaman kong ang 10 taon ng pagdurusa ko ay isang plano pala para makuha ang bahay na ito. Sa huling revelasyon, isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga nakikinig. Si Bulanon ay napatingala. Ang mukha ay puno ng pagkagulat at hiya. Doon, sa harap ng lahat, ang maskara ni Doña Isadora ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang tapang ay biglang naglaho nang makita niya ang paghuhusga sa mga mata ng mga bagong may-ari, sa mga mata ng mga taong hindi niya kayang kontrolin. Ang kanyang kapangyarihan
ay epektibo lamang sa loob ng mga pader na yon, sa mga taong kaya niyang takutin. Sinungaling. Iyon na lang ang naisagot niya, ngunit ang kanyang boses ay wala nang bagsik. Hindi ako nagsisinungaling, matatag na sabi ni Layana, at tapos na akong magtiis. Humarap siya kay Bulanon sa huling pagkakataon. Nakita niya sa mga mata nito ang pagsisisi, ang sakit, ang lahat ng salitang hindi nito nasabi sa loob ng 10 taon. Ngunit huli na ang lahat. Paalam, Bulanon, sabi niya, at sa mga salitang yon ay may kasamang kalungkutan, ngunit meron ding kalayaan. Sana mahanap mo ang tapang na hindi mo na ibigay sa akin. Dahan-dahan, sa ilalim ng bigat ng katotohanan at ng mga matang nakatingin sa kanila, umatras si Bulanon. Dinampot niya ang kanyang maleta. Tumingin siya sa kanyang ina, isang tinging nagsasabing, "Tama na ma, talo na tayo." Si Doña Isadora, sa kauna-unahang pagkakataon, ay natalo. Ang kanyang mukha ay napuno ng galit at kahihiyan. Walang salita. Kinuha niya ang kanyang mga gamit. Habang naglalakad sila palabas ng pinto, sa ilalim ng titig ng lahat, sila ay hindi na ang makapangyarihang mag-ina ng Villa Consolacion. Sila ay 2 taong natalo sa sarili nilang kasakiman. Habang papalayo sila, lumingon si Bulanon. Nagtama ang kanilang mga mata ni Layana sa huling pagkakataon. Walang sinabi. Ngunit sa tingin na yon, nakita ni Layana ang lahat. Ang paalam, ang pagsisisi, ang buhay na hindi nila kailanman pinagsaluhan. Pagkasara ng gate, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa lugar. At pagkatapos, huminga ng malalim si Layana. Isang hininga ng kalayaan. Tumingin siya sa paligid ng bahay, ang kanyang dating kulungan. Hindi siya nakaramdam ng galak o tagumpay. Ang naramdaman niya ay isang malawak, payapang kawalan. Ang katapusan, matapos makaalis ang mga bagong may-ari at ang moving company. Naiwan sa Villa Consolacion ang isang kakaibang katahimikan. Ang bahay na dati puno ng tensyon at hindi nabibigkas na mga salita ay ngayon ay isang malawak at halos hungkag na espasyo. Ang mga bakas ng 10 taong buhay ni Layana ay unti-unti nang nawawala. Naiwan na lang ang mga multo ng alaala. Kasama ang kanyang inang si Aling Amara, nilibot ni Layana ang bawat silid sa huling pagkakataon, hindi para mag-inspeksyon, kundi para magpaalam. Ang bawat sulok ay may kwento, karamihan ay malulungkot, ngunit bahagi pa rin ng kung sino siya. Una nilang pinasok ang dating kwarto nila ni Bulanon. Wala na ang malaking kama, ang aparador, ang mga personal na gamit. Ang natira na lang ay ang kupas na pintura sa dingding at ang mga markang iniwan ng mga muebles. Huminto si Layana sa gitna ng silid, pumikit, at hinayaang bumalik ang mga alaala. Naalala niya ang mga unang gabi nila bilang mag-asawa, puno ng mga pangarap at pangako. At naalala niya ang hindi mabilang na mga gabing umiyak siya ng tahimik sa unan para hindi marinig ni Bulanon ang kanyang pagdurusa. Ang hangin ay tila may dala pa ring amoy ni Bulanon, isang amoy na dati nagpapakalma sa kanya. Ngunit ngayon ay nagpapaalala na lang ng pagkakanulo. "Halika na, anak," mahinang sabi ni Aling Amara. Marahang hinahaplos ang kanyang likod. Sunod nilang pinuntahan ang kusina, ang lugar kung saan ginugol niya ang libo-libong oras sa pagluluto, paglilinis at pagsisilbi. Tinitigan niya ang lababo kung saan siya madalas umiiyak habang naghuhugas ng pinggan. Tinitigan niya ang mesa kung saan sila kumakain ng tahimik na parang mga estranghero. Ngunit sa isang sulok, nakita niya ang mesita kung saan nabasag ang porselanang mangkok. Ang insidenteng iyon, na dati simbolo ng kanyang huling pagkasira, ngayon ay simbolo na ng kanyang paggising. Habang naglalakad sila sa pasilyo, nakita ni Layana ang salamin kung saan niya kinausap ang kanyang sarili noong araw na nagpasya siyang lumaban. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon.
Iba na ang babaeng nakikita niya ngayon. Ang mga mata niya ay may bakas pa rin ng lungkot, ngunit wala na ang takot. Napalitan ito ng isang tahimik na katatagan. Sa isang maliit na baul, sa ilalim ng hagdan, nahanap niya ang iilang mga gamit na talagang sa kanya. Mga lumang libro, ilang mga damit at isang maliit na album ng mga litrato. Binuklat niya ito. Nakita niya ang isang litrato niya noong bago siya ikasal. Isang dalagang payat, may mahabang buhok at mga matang kumikinang sa pag-asa. Ngumiti si Layana nang may halong pait. Ang babae sa litratong yon ay hindi alam ang naghihintay sa kanya. Ngunit kung wala ang 10 taon ng paghihirap, marahil ay hindi rin niya matatagpuan ang lakas na taglay niya ngayon. Maingat niyang kinuha ang litrato at itinago sa kanyang pitaka. Isinara niya ang album, hindi na tinignan ang mga litrato nila ni Bulanon. "Uuwi na tayo, anak," sabi ni Aling Amara. Ang boses ay puno ng pag-asa. Ang salitang uuwi ay nagbigay ng kakaibang ginhawa sa puso ni Layana. Hindi lang sila aalis, sila ay uuwi. Uuwi sa barangay Amihan, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, sa lugar kung saan maaari siyang magsimulang muli. Bago sila tuluyang lumabas, huminto si Layana sa may pintuan. Lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang grandiyosong chandelier, ang makintab na sahig, ang matataas na pader. Ang lahat ng ito ay simbolo ng isang buhay na hindi para sa kanya. Hindi ito tahanan. Isa itong entablado kung saan siya gumanap bilang isang asawang sunod-sunuran sa loob ng 10 taon. Ngayon, ang pagtatanghal ay tapos na. Siya ang huling lumabas ng bahay. Kinuha niya ang susi mula sa kanyang bulsa, ang parehong susi na ibinigay sa kanya ng bagong may-ari. Dahan-dahan, isinara niya ang mabigat na pinto. Ang tunog ng pag-click ng kandado ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Isang tunog ng pagtatapos, isang tunog ng pagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay habang naglalakad sila palayo. Dala ang kanilang iilang bagahe, naramdaman ni Layana ang pag-vibrate ng kanyang lumang telepono. Kinuha niya ito. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Isang salita lang ang nakasulat. Patawad. Alam niyang galing ito kay Bulanon. Tinitigan niya ang salita. Patawad. Isang salitang napakadaling i-text, ngunit napakahirap iparamdam sa loob ng 10 taon. Isang salitang huli na ng isang dekada. Hindi siya nag-reply. Hindi na kailangan. Sa halip, pinindot niya ang delete. Ang pagpapatawad, naisip niya, ay hindi isang bagay na ibinibigay sa isang text. Ito ay isang proseso. At ang unang hakbang sa prosesong iyon ay ang patawarin ang kanyang sarili sa pagpayag na saktan siya ng ganoon katagal. Itinago niya ang telepono sa kanyang bulsa. Sa pagdating ng taxi na maghahatid sa kanila sa terminal ng bus, huminga siya ng malalim. Ang hangin ay tila mas magaan. Ang langit, kahit makulimlim, ay tila mas malawak. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang hinaharap ay naghihintay. Lumipas ang 6 na buwan. Ang malamig at artipisyal na hangin ng Villa Consolacion ay napalitan na ng sariwa at maalat na simoy ng dagat sa barangay Amihan. Dito, sa kanilang munting probinsya, ang oras ay tila mas mabagal, mas mapagbigay, at mas nakapagpapagaling. Sa isang maliit na pwesto malapit sa dalampasigan, nakatayo ngayon ang isang tindahan na may karatulang gawa sa kahoy. Nakaukit dito ang mga salitang, "Hiraya Manlilikha," ang pangarap ng manlilikha. Sa loob, ang amoy ng basang luwad at bagong lutong palayok ay magkahalo sa hangin. Ang mga istante ay puno ng mga banga, florera, tasa at mangkok na may iba't ibang disenyo. Ang ilan ay may pintura ng mga alon, ang iba ay may ukit ng mga bulaklak, at ang ilan naman ay hinayaang simple. Ipinapakita ang natural na ganda ng lupa. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaupo si Layana sa harap ng kanyang potter's wheel. Ang kanyang mga kamay,
na dati sanay sa pagkuskos ng sahig at paglalaba, ngayon ay sanay na sa paghubog ng luwad. Nakapikit siya. Ang kanyang buong atensyon ay nasa bilog ng putik na unti-unting nagkakaroon ng anyo sa ilalim ng kanyang mga palad. Ang kanyang mukha ay payapa, mas kalmado kaysa kailanman. May mga guhit pa rin ang nakaraan sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon, mayroon ng liwanag. Layana anak, may mga bisita tayo. Tawag ni Aling Amara mula sa harapan ng tindahan. Ngumiti si Layana at pinunasan ang kanyang mga kamay. Sandali lang po, Nay. Tumayo siya at lumabas. Ang kanyang ina, na siyang tagabantay ng tindahan, ay masiglang nakikipagkwentuhan sa isang pamilya ng mga turista. Ang mukha ni Aling Amara ay tila bumata ng 10 taon. Ang bigat ng pag-aalala para sa kanyang anak ay napalitan ng kagalakan at pagmamalaki. Ang pera mula sa pagbenta ng bahay matapos ibawas ang bayad sa abogado at iba pang gastusin ay hindi kalakihan, ngunit sapat para sila'y makapagsimula. Hindi sila mayaman, pero malaya sila. Napakaganda ng mga gawa ninyo, sabi ng babaeng turista. Hawak ang isang maliit na tasa na may disenyo ng mga ibon, isang pamilyar na disenyo. Salamat po, sagot ni Layana. Isang tunay at hindi pilit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang bawat piraso po ay may kasamang kwento. Sa isang sulok ng tindahan, nakatayo ang isang espesyal na florera. Ito ay gawa sa mga pinira-pirasong porselana ng mangkok na ginawa ng kanyang ama, gamit ang isang Japanese art form na tinatawag na kintsugi. Pinagdugtong-dugtong niya ang bawat piraso gamit ang gintong pandikit. Ang dating basag na alaala ay ngayon ay isang obra maestra. Ang mga bitak ay hindi na simbolo ng pagkasira, kundi bahagi na ng kanyang kasaysayan. Pinatingkad pa ng ginto. Sinasabi nito na ang mga bagay na nasira ay maaaring maging mas maganda at mas matatag pa kaysa sa dati. Isang hapon, habang nagtuturo si Layana sa ilang mga bata sa barangay kung paano maghulma ng luwad, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Ang mga tawanan ng mga bata, ang tunog ng mga alon, ang init ng araw sa kanyang balat. Ito ang mga simpleng bagay na ipinagkait sa kanya sa loob ng isang dekada. Pagkatapos ng klase, naupo siya sa labas ng tindahan, pinagmamasdan ang papalubog na araw. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel, rosas, at lila. Sa bawat paglubog ng araw, nararamdaman niya ang paghilom. Hindi pa tuluyang magaling ang mga sugat. Marahil ay mag-iiwan ito ng peklat habang buhay, ngunit hindi na ito dumudugo. Hindi na siya si Layana Ricarte, ang asawang sunod-sunuran. Hindi na rin siya si Layana Sinagtala, ang babaeng puno ng pangarap bago masaktan. Siya na ngayon si Layana, ang manlilikha, ang babaeng kinuha ang mga basag na piraso ng kanyang buhay at binuo itong muli. Hindi para ibalik sa dati, kundi para lumikha ng isang bagay na bago, isang bagay na mas matibay. Habang papalalim ang takip silim, isang anino ang huminto sa harap ng kanyang tindahan. Isang lalaking hindi niya kilala. Marahil ay isang turista rin, ang nakatitig sa karatula. Hiraya manlilikha. Basa nito ng malakas. Tumingin ito sa kanya. Magandang pangalan. Ngumiti lang si Layana. Ano ang ibig sabihin ng Hiraya? Tanong ng lalaki. Ang mga mata ay puno ng sinserong interes. Tumingin si Layana sa dagat, sa dapit hapon. Ibig sabihin, sana, pangarap, ang pag-asa na sa kabila ng lahat, mayroon pa ring naghihintay na ganda. Tumango ang lalaki. Tila naintindihan ang lalim ng kanyang sinabi. Tumingin ito sa mga gawa niya sa loob ng bintana at pagkatapos ay bumalik ang tingin sa kanya. May kasamang paghanga. Hindi ito ang tingin ng pag-aari o pag-ibig na nakasanayan niya. Ito ay tingin ng paggalang. Hindi niya alam kung saan hahantong ang pag-uusap na yon. Hindi niya alam kung ang lalaking ito ay magiging bahagi
ng kanyang susunod na kabanata. Ngunit sa sandaling iyon, hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga, ang kwento niya, ay nasa kanyang mga kamay na. Siya na ang manunulat, siya na ang manlilikha. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ang hinaharap ay kasing lawak at kasing ganda ng karagatan sa kanyang harapan. At dito po nagtatapos ang kwento ni Layana. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa ating kakayahang magtiis, kundi sa ating kakayahang bumangon at piliin ang ating sarili. Ang aral na iniiwan sa atin ng salaysay na ito ay ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa sarili. Minsan, sa ating pagmamahal sa iba, nakakalimutan natin ang sarili nating halaga. Ngunit ang kwento ni Layana ay isang paalala na hindi natin kailanman dapat hayaang maging bilanggo tayo sa isang sitwasyon na pumapatay sa ating kaluluwa. Ang kalayaan at tunay na kaligayahan ay laging nagsisimula sa isang matapang na desisyon, ang desisyong mahalin at igalang ang ating sarili higit kanino man. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Layana. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at asahan ninyong babasahin namin ang lahat ng iyan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.